So magandang araw no sa lahat ng mga nanonood dito sa ating video at ngayon meron na naman tayong panibagong pag-uusapan ngayon at pagpasensyahan niyo na ako at matagal akong walang content kasi busy sa trabaho. Nag-excuse pa no and nakikita ko medyo malabo yung video, so alam ko naman na hindi mahalaga yung aking muka, ang mas mahalaga yung ating pag-uusapan ngayon, which is maraming nag-worry dahil sa inilabas na memo noong DILG way back December 2023. Ito nga yung intensive banning from National Highway of tricycles, pedicab, and motorized pedicab. Although diniscuss ko na to sa isa kong video, no? So siguro para malinaw na rin, lalo na sa ating mga nanonood dito kasi may mga nagme-message sa akin, ano daw ang say ko doon sa lumabas na memo na yon. Of course, gumawa na tayo ng vlog tungkol doon. Dito naman pag-uusapan natin ano ba yung mga nagiging problema. Bakit hindi magkaroon ng malinaw, no? Pati yung mga tao ay inalilito. Lalo na tayong mga may-ari ng tinatawag na three-wheeled vehicles, which is Bajaj RE, TBS King, Piaggio Ape. Ayan, tumunog na yung oras. Alas 11 na kasi ngayong ako'y nagre-record. Anyway, dito discuss natin ano-ano talaga yung dapat nating malaman. And by technically, tayo ba kasama dito, mga nagmamay-ari ng three-wheeled vehicles? Ano? Okay, so sige, pag-usapan na natin, huwag natin patagalin. So ito yung DILG Memo 2023-195 na lumabas noong December 6, 2023. Last month ng 2023. So nakalagay doon, reinforcement of the prohibition on tricycles, pedicabs, and motorized pedicabs on national highway. Hindi naman lingid sa ating kaalaman na talagang matagal lang pinagbabawal ng DILG ang tricycle, pedicab, tsaka motorized pedicab sa mga national highway. Matagal na po yan. Actually, yung unang-una nilang nilabas na memo dyan is way back to, 2007 para i-reiterate na yung mga ganitong klaseng sasakyan na hindi pinapayagan sa national highway. So, ang ibig sabihin lang nito, pinapaigting ng ang pagbabawal, pagpapaigting ng pagbabawal ng tricycle, pedicab, yung pedicab na may motor o makina sa national highway. Kasi, nung nagka-pandemic, no, lumuwag ang mga DILG, lumuwag ang LGUs rather, no, kasama ng DILG, sa pagkakaroon ng pagpoprohibit ng mga tricycle. Dahil ito lang yung mga naging parang main transportation way back ng pandemic, yung lockdown, ano. So maluwag naman yung kalsada, pinayagan na silang mag-transfer sa mga national highway. Ang katwiran ngayon ng DILG na nagbabalik na tayo sa normal, ano, ay dumadami na rin ulit yung sasakyan sa national highway. So binabalik lang nila yung dati pang pinatutupad na batas. Ayan. So, yun yung point nung DILG sa paglabas nung memo na 2023-195. Ayan. So, ngayon, tayong mga owner ng three-wheeled vehicles, nababahala tayo kasi nagiging problema to sa atin. Nagiging dilemma to sa atin. Kasi, inisip ba natin, tara ba tayo dito? Tayo ba ay kasama doon sa pinagbabawalan sa national highway pagdating sa three-wheeled vehicles? Ayan, kaya maraming nagbi-message sa akin, maraming nagtatanong sa akin anong say ko, ano. So, sige, isa-isahin natin and mamaya pag-uusapan natin ano yung nagiging problema. Bakit tayo nagkakaroon ng ganung dilema? Uy, rhyming. So, ang number one problem talaga nito is walang malinaw na exact guidelines sa mga three-wheeled vehicles katulad ng Bajaj RE, TBS King, Piaggio Ape at mga katulad nito. Kung babasahin ninyo yung DILG memo na yun na lumabas 2023-195 is ang inire-reiterate lang nila talaga is yung tricycle. And the tricycle itself is medyo confusing para sa atin. Dahil ang hinuha kasi ng iba, lalo na yung mga nagpapatupad ng traffic law, pag 3 gulong, automatic tricycle. Normal na yun, normal na isipin yun ng mga tao. Pag 3 gulong,
tricycle, which is um, confusing sa lahat. Kaya pati tayong mga may Bajaj RE, TVS King, Piaggio Ape at iba pang klase ng mga three-wheel vehicles, nalilito rin tayo, no? Kasi nilagay lang doon tricycle, ano? So walang malinaw, and mismo tayong mga owner nito ay hindi rin malinaw sa atin kung tayo ba ay sinasakop sa tricycle o hindi. Ngayon, para mas makita nyo pa kung ano yung kung gaano kalaki yung problema na ito, ito, hahalukayin natin at sana mapansin to ng authority. Doon sa lumabas na driver's license code na bago, 'di ba? A1 na ngayon kasi dati ang restriction code is restriction 1, restriction code 2. Yan, abutan ko yan kasi nag-una akong naglisensya ng restriction eh. Ang restriction ko 1 and 2. So ngayong yung lumabas na yung bagong restriction, nakaka-categorize na hanggang B2 yata yung akin. So kung mapapansin niyo, sa driver's license code A1, ang nakalagay doon, mga uri ng sasakyan na pwedeng i-drive ay tricycle. Ayan. At itong mga sinabing tricycle na ito ay L4, L5, L6, at L7. Which is ang L5 to L7 ay nakakategorize sa rehistro na non-conventional vehicle. Which is, ito na yung numero 1 magulo. Kasi kung titingnan mo ngayon sa restriction code ng driver, nakalagay A1 tricycle. Yun yung pwede mong imaneho. Which is sa L4 naman, ito yung tinatawag na motorcycle na may sidecar na may disenyong bilis na lampas 50 kilometers. Motorcycle na may sidecar. Which is, frankly speaking, the direct meaning of the tricycle. At yung mga tricycle na mabiyahe, wala po kung anong against sa tricycle ha. Nililinaw lang natin by technical. Yun po yung kanilang rehistro. Yung mga tricycle na mabiyahe, ano, yun po yung kanilang nagiging rehistro. Ano, category nila, ay denomination nila, motorcycle with sidecar, which is the exact definition of the tricycle. Makikita nyo mamaya. So, yung ginamit na license code, kinategorize sila sa lahat ng tricycle. Kaya ito, nakakalito na siya. Yung L5, nasa category ng tricycle sa license code. L6, which is 4 ng gulong, ha. 4 yan, 4. Kasi ayan may 4 na gulong na may bigat na hindi lalampas na 350 kilo. Ayun, ito rin. L7 din, may 4 na gulong na may bigat na hindi lalampas. Kasi kung mapapansin, kung matatandaan niyo, mayroong design ang Bajaj na tinatawag na Bajaj Qute. So 4 na gulong pero ang makina niya katulad ng sa Bajaj RE. Ayan. So yun, nakakalit. Ito na yung unang nakakalito. And then, when you read LTO Memo 2020-2227, kung makikita nyo, LTO to ha. Ayan, yung subject niya, classification, registration, and operation of category L5, which is yung kanina, L6, and L7, tinawag ditong motorcycles. Doon sa driver's code, tricycle siya, pero pagdating dito sa memorandum circular ni LTO na basis nating mga owner ng Bajaj RE, TVS King, Piaggio Ape at iba pang klase ng three-wheeled vehicles, nakalagay dito motorcycle. So medyo parang confusing. Ayan. So dapat ito ma-correct no? Siguro ang pinakamaganda dun sa license code maitama kasi sa memorandum ano siya, motorcycle siya. No? Lalaliman pa natin yung gulo. Yan. So, balikan natin ngayon yung isa sa mga naunang memo ng DILG about sa tricycle. Memorandum Circular 2007-01. Ang subject niya ay basic considerations in the preparation of city or municipal tricycle and pedicab franchise and regulatory ordinance or code. Basahin natin maigi. By number 2, ito yung definition of terms. So, define nila dito eksakto ano ba yung tricycle. So, number 1, tricycle. Ito yung definition. Napakinggan yung maigit. Basahin nyo para makita nyo. A motor vehicle composed of a motorcycle fitted. So, motorcycle fitted with a single wheel sidecar. Or a motorcycle
with a two-wheel cab operated to render transport services to general public. So, dalawa yung kanilang dinidefine na tricycle. One, tricycle na merong sidecar na may isang gulong. Two, motorcycle na may cab, kinabit na cab na may dalawang gulong sa likod. Ito yung mga klase ng tricycle na alam kong makikita sa Mindanao. Pero alam ko nakakita na ako ng ganyan dahil sa NCR. Pasakay na nga ako, yung para siyang jeep yung likod. Pero motor pa rin yung nasa gitna. Ayan. Tapos, they are operated to render transport service to the general public. So, yung nakadugtong sa kanya, yung tricycle daw, ito yung mga yung may sidecar, nilagyan ng cab, na nag-ooperate para maging public transportation o to render transport service to general public. So, yun yung definition ng tricycle ng DILG way back 2007. So, kung nakikita nyo na yung pattern, parang nagkakaroon ng misfit of puzzle, no? So, ito rin yung naging basis, isa sa mga basis ng DILG Memo 2023-0-195 rather. No, isa rin ito sa naging basis nila kasi ito talaga yung naging foundation ng tungkol sa tricycles at saka pedicab. Ayan, medyo nalilito na ba kayo? Ayan. And then, pagdating sa LTO Memo 2020-2227, balikan natin yung operation ng L5, which is yung symmetrically three-wheeled vehicles, symmetrically arranged three-wheeled vehicles. L6, ito yung quadricycles at saka another quadricycles. L7, sabihin apat na gulong na gumagamit ng makina ng motorcycle. Ayan, considering that the specification of these types of vehicles have advanced through time, so kinikilala ng LTO yung pagbabago ng uri ng sasakyan. Operation of these vehicles along secondary national highway may be allowed if there's no alternate route designated by local government units. So kung itutuloy mo yung pagbasa ng operation ng mga three-wheeled vehicles, L5, L6, L7, halos ipinarehas siya sa tricycle. Buti lalong nagkagulo-gulo na. Ano? And, ayan. So, tatlong bagay para sa operation na ano. So, kung ma-allowed siya sa national highway if walang alternate route ng isang LGU. Kung may alternate route naman, dapat malinaw kung saan dadaan yung mga tinatawag nating L5, L6, L7. Hindi po ito tricycle L5, L6, L7 kasi yung tricycle is L4. Yan, para sa ikalilino ng lahat. Tapos, ang tawag dito, kung walang alternate road, pwede sila sa national highway, doon lang sila sa gilid, outer lane, which is exactly like the tricycles, And nirerespeto daw ng LTO yung kapangyarihan ng LGU para magbigay ng paa ng traffic law. So kung hindi kayo papayagan ng LGU, ang L5, L6, L7, wala kayong magagawa kasi kinikilala yon ng LTO. Diyan lang lalo nagkagulo. Yan. Ayan ngayon yung nangyayari sa CDO. Diyan nagkagulo na eh. Okay? So, ayun. Balikan lang natin para hindi tayo magulo, no? Kasi total DILG naman ang naglabas ng memo. So, dapat in pattern to that. Ano ba yung definition ng DILG pagdating sa tricycle? No? Ano ang tricycle base sa definition ng DILG mismo? Yan, balikan natin yung definition nila. So, according again sa Memo 2007-01, tricycle, a motor vehicle composed of motorcycle fitted with a single wheel sidecar or a motorcycle with a two-wheel cab operated to render transport service to the public. Tandaan niyo yung common nilang dalawa is to render transport services to the general public. So, ano ba itsura nitong mga to? Para alam natin kung ano ba talaga yung tricycle na tinutukoy na DILG. Ito yung isa na common nating nakikita sa kalsada ngayon. So, sila yung tricycle. Another thing na tricycle na tinutukoy din sa definition is this. Ayan. Ito yung sinasabi ko sa inyo na parang jeepney. Kung makikita nyo yung nasa gitna nila, mga din yan, motorcycle. Na maaaring Barako yan or yung, ano ba yung sa Honda. Okay.
Kalimutan ko na yung sa Honda. So, sa Kawasaki yata, Barako. So, ito yung tinatawag na two-wheel cab. Ito yun. So, parang lumalabas nga, 4 na gulong na meron siya. And, again, ang common denominator nila is operated to render transport service to the general public. So, ito yung tricycle na tinutukoy ni DILG. Yan. So, binalikan lang natin yung, yung term niya ha, na tricycle. Yan. Malinaw pong naka-indicate. Kahit po kayo, kung may internet kayo, basahin nyo sa internet niyo Memorandum Circular 2007-01 from DILG. Nilabas January 2, 2007. Tricycle. Ayan. Next. So, lahat ba ng sasakyan na may 3 gulong tricycle? Kasi, yung panaka yun kahit dun sa mga nagko-comment sa video ko, hindi, basta 3 gulong tricycle. By technical aspect na sinasabi ng memorandum, kahit nga yung batas na inilagay, actually may kopya ako ng Senate bill patungkol sa tricycle, yun din ang sinasabi, halos ganun, no? So, technically speaking, hindi lahat ng 3 gulong tricycle. Yun lang e-bike, yung e-trike, di ba? Tawag sa kanya e-trike. Or yung ibang sasakyan. Well, mas linawin natin. Sabagay kasi technically, e-trike, e-tricycle siya. Pero lahat man ng 3 gulong tricycle, hindi po. Kasi yun naman yung pinaliwanag ng memo ng DILG, which is hindi naman pa yung binabago. Yun pa rin kasi yung naging basis nila nung sa bagong labas na memorandum, which is yung 2023-195. Kasi kung ang sasabihin ninyo, lahat ng 3 gulong tricycle, so dapat tricycle din yung tawag sa mga to. Yan. So, ito ay ang Can-Am Spider na naghahalaga ng almost 2 million. I think hindi. Lagpas pa nga yata 2 million At na sumikat itong itsura ng motor na ito or 3-wheel vehicle na ito. Kung naaalala nyo nung tapos na yung term ni former President Digong, ito yung ginamit niya pauwi sa bahay niya dun sa Davao. Which is nakadaan pa nga yata sila ng expressway. And then, mayroon ding mga nag-review nitong klase ng 3-wheel vehicle na ito na nakadaan din sa expressway, So, kung lahat ng 3 gulong ay tricycle, di dapat technically tricycle din to. Sa mga nagsasabing lahat ng 3 gulong tricycle. Another thing is, ito nakita ko tong in action, Honda Tri-City. Nakita ko nitong ginagamit ng MMDA. So, kung lahat ng 3 gulong ay tricycle, dapat tricycle din to. Although ang pangalan niya Honda Tri-City. Nakita ko na tong nakasabayan ko na to sa kalsada, and it's a good motorcycle kasi parang hindi ka mag-aalala lang sa semplang ka. Wag ka lang magkamali ng liko, So 3 gulong tricycle. Hindi. Actually, category niya motorcycle. Lalo na yung mga ganito. Hindi ko lang alam kung anong brand to. Meron ako nakitang ganito na Harley Davidson. So, tricycle din ba yan? Hindi Ang problema, sa bagong category ni LTO, kabilang sila dapat sa L5. Which is, kung L5 sila, symmetrically arranged 3-wheel vehicles or motorcycle, dapat kasama sila dun sa memo na 2020-2227. Yun ang problema. Ito ngayon yung dilema ng LTO na dapat ma-address nila kasi by technically etong mga to ay kasama sa memo 2020-2227. Dapat hindi rin pinapayagan to basta-basta sa daanan kung ang susundan yung operation ng L5, L6 at L7. At kung hindi naman sila naka-category sa L5, L6, 7, saan? Dapat ito malinaw kasi L5 lalabas, L5 to, symmetrically arranged 3-wheeled vehicles to Ayan. Kasi kapag binalikan naman natin ang meaning ng motorcycle, based na rin sa meaning ng LTO sa yung batas patungkol sa traffic regulations, 2-wheeled vehicle lang ang motorcycle. So pag 3-wheel na, hindi na siya motorcycle, lumalabas. Ayun. So, ayun, FYI para sa hindi nakakaalam kasi baka magtatanong ko, ba't to, pwede sa expressway? Pwede naman po. Ayan, pwede ang mga 3-wheel vehicle or motorcycle sa expressway. Basta ang kanyang makina, engine displacement ay 600cc.
Ayan. Hindi po 400cc. Ang 400cc ay para sa mga motorcycles. When it comes to three-wheeled vehicles po, 600cc ang pinapayagan na engine displacement sa mga expressway. Ayan. Ngayon, ano yung main problem natin? Bakit lahat nagkakagulo tungkol dito? Ano? One, LGU, walang exact na definition ng tricycle, which is naka-indicate naman sa DILG memo 2007-01. No? Doon siguro tayo nagkakatalo. When it comes to the study of memo at mga batas, dapat hinahalongkat din yung mga founding or mga naunang mga memorandum so that magkaroon ng technical na knowledge about ano ba yung tinatawag na tricycle ng DILG. Hindi pa naman yata ina-update. So, technically, hindi pa kasama yung L5. Yan. Traffic Law Authority, lito rin kung paano ipatutupad ang batas kasi nga walang malinaw na guidelines for three-wheeled vehicles. Although nakapag-interview ako ng ilang mga tawag ito, traffic enforcers, traffic law enforcers, when it comes to three-wheeled vehicles, hindi naman daw nila sinisita kung private ang gamit. Pero kung namamasada na, doon nila sinisita kasi na-under na nga siya dun sa ruling ng TODA, which is TODA is a Tricycle Operators and Drivers Association. So, nagiging tricycle na siya sa labas. But, when it comes to private, pinapayagan. Sa Alabang, pinayagan. Sa Pote Road, tanong ako doon. At pag pupunta naman din ako ng Alabang, dumadaan ako sa main road nila, hindi naman ako sinisita. Iba sa ibang LGU. So, nagkakaroon sila ng parang lito-kalituhan. Dito sa bandang Laguna, hindi naman ganun kahigpit. Punta ka CDO, hulihin ka. Kasi sasabihin nila, tricycle ka. Which is by definition, di ka tricycle. Sana mapanood to ng mga LGUs natin, LTO or ano, sino pa man mga authority. Hindi po ako against sa mga government authorities, ano. Actually, sumusunod nga ako. Pero, mahirap kasing sundin ng isang panuntunan na malabo. Yun. Ayan, parang sa mga napapanood ko lang na napapanood ko lang na yung mga sa US, yung mga police operation. Sabi, wag kang gagalaw, taas mo kamay mo. Wag kang gagalaw, taas mo kamay mo. Nalilito yung tao, wag gagalaw, tapos itataas yung kamay. So, anong gagawin? Parang ganito yung nangyayari sa atin ngayon. So, dapat, meron tayong malinaw na guidelines sa mga exact category. Ayan, ang LTO 2020-2227 ay kulang. Ayun na nga yung sinasabi ko sa inyo when it comes to clarification for the three-wheeled vehicles kasi itinulod ang operation sa mga tricycle. So, yun na nga yung sinasabi ko kanina, yung Can-Am Spider, yung Honda Tri-City at iba pang mga katulad na ganun ng vehicle, lumalabas technically kasama sila sa L5. But, napapayagan sila sa mga main road. Why? So, ibig sabihin, meron silang sa ibang sariling category, ganon. Hindi rin naman sila pwedeng i-categorize as motorcycle kasi by definition ng law, ang motorcycle, dalawa lang gulong. Yan. So, malabo. Ayan. So, dapat daw magkaroon ng clarification. Yun yung main problem. Kasi dapat malinaw na sa batas, sa pagpapatupad ng rulings natin, ano-ano tayong tinatawag nating tricycle na hindi papayagan at yung mga three-wheeled vehicles na papayagan. Yan, ang gulo na kasi, hindi nakakasabay yung batas natin doon sa biglang paglago ng maraming klase ng mga sasakyan. Kaya, ayun, ilalabas yung itong klaseng sasakyan, walang maayos na guidelines. Ito yung mga possible solution. Sana makatulong ako. Magkaroon ng malinaw na guidelines for the three-wheeled vehicles, especially category L5 to L7. Ayan. Ano ba talaga sila? Kung ginagamit sila private, kung ginagamit sila sa public transportation. Yan, mag-usap itong mga ehensya na ito na nagpapatupad ng batas tungkol sa sasakyan. Lalo na LTO kasi sila ang talagang authority dyan. Dapat mag-adjust ng authority in the category of vehicles. Since marami ng bagong sasakyan, may 3-wheelers, may 4-wheelers, meron na may MC engine, motorcycle engine, may e-vehicles na. Although nag-apag-adjust na si LTO dyan, dapat unified. Tama ba yung spelling ko ng unified? And unified na ang pagpapatubad ng policies from LTO down to DILG and LGUs. Kasi kung ako tatanungin, ang authority na nagde-declare kung anong klaseng sasakyan, ang isang sasakyan, si LTO. So dapat before ilabas ni DILG yung anumang patungkol sa sasakyan, dapat nakalatag yung kanilang policy
kung ano ba yung sinasabi ni LTO. Kasi si LTO ang authority kung saan nagkakategorize siya ng mga sasakyang meron din sa Pilipinas. Para malinaw, pag ibinaba si LGU, okay, sige, ito, ganyan, ganyan, etc., etc. Walang malilito, di ba? Ano pa ba? In tricycle ban from DILG, dapat papalitan na ang definition ng tricycle in more proper meaning sa panahon na ito. Importante kasi ang exact definition ng pagbabawal at maipaliwanag din sa public kung bakit bawal sila sa national highway. Kasi minsan nagkakaroon ng kalituhan pag hindi naman nila alam yung bawal. Katulad doon nakausap ko, tumatakbo naman ng tricycle ng mahigit 50 kilometers per hour, ba't pinagbabawal? Sabi mabagal sila. Ano ba talaga yung reason? Ba't sila pinagbabawalan? Ang alam ko isa sa mga reason kasi yung kanilang design. No? And, yun na nga, yung proper definition ng tricycle. Ayan, dapat exact yung kanyang definition. No? Ano-ano ba talaga yun? And unified sa buong Pilipinas. Hindi yung kanya-kanya. Ang hirap kasi yung kanya-kanyang pagpapatupad. Bawal dito sa isang syudad, pagtawid mo, pwede na. Mahirap yung ganun. Kasi syempre, kung sino man yung nakaupong LGU doon, pag hindi mo pinaboran ang maraming gumagamit ng ganyan, todas na. Magkakaroon ka ng negative, tawag ito, publicity. Yung mapagbibigyan naman, syempre, yun, mamahalin ng mga may-ari ng three-wheel vehicles yun. Ganun yung mangyayari. So, and, dapat ito sa madaling panahon. Kasi, pag hindi ito ay nakikita ng mga authority, lalong dumadami yung klase ng sasakyan. Kasi may mga local makers na rin ng three-wheel vehicles, di ba? Kita ko mayroon na rin mga gumagamit at ginagamit na rin ito ng iba sa mga business katulad ng pagde-deliver ng tubig, pagde-deliver ng construction material. Mas tipid kasi gasolina at saka maintenance. Ayun. Like ang tricycle by definition. Ayan, ito isa yung bagay kasi napapansin ko kanina. Ano ba talaga yung ibig sabihin ng tricycle? It is a definition ba ng vehicle or definition ng category ng isang vehicle? Magkaiba kasi yung definition ng vehicle at saka yung definition ng category ng vehicle. Tandaan yan. Halimbawa, balikan natin yung definition nila. No? O sabi dito, at vehicle composed of motorcycle fitted with a single wheel sidecar or motorcycle with a two-wheel cab operated to render transport services to the general public. Alisin mo yung to render transport services to general public. Tricycle pa rin ba siya? Ganun, no? Kasi, ibig sabihin, pag sinabing tricycle, bumabiyahe. Nagsaserve as public transportation sa mga tao. Kung yun yung meaning ng tricycle, meaning to say, yung mga three-wheeled vehicles at mga motorcycle fitted with wheel sidecar or motorcycle with two-wheel cab na hindi naman for public transportation or private use. So, hindi sila kasama dito. O, diba? Marami nang nakakalitong point. Ngayon, kung ang gagawin mo naman is, definition siya ng isang sasakyan. No, ito lang talaga yung tatlo. Ito lang talaga yung dalawa. Motorcycle na may sidecar na isang gulong at motorcycle na may nakakabit na cab na may dalawang gulong sa kabilaan. No? So, mapa-private, mapa-public, bawal talaga sila. So, ano ba talaga? It's a definition ba ng vehicle or it's the definition ng category ng vehicle? So, dapat malinaw yon. So, yun. Kasi, I think 2007 it's more like malapit na nga itong mag 20 years eh. Ilang taon lang, 3 taon lang, 20 years na to. 10 years pa lang, 5 years pa lang, marami nang nagbabago. Kung hindi sasabay yung ating policy, magkakaroon nga ng kalituhan. So, yun. In technical aspect, kasama ba ang three-wheel vehicles? Private use ha. Pinag-uusapan natin private use. In technical aspect, kasama ba ang three-wheel vehicles, private use sa tricycle ban? Kung ako ang tatanungin, no. Pero pwede naman akong i-correct ng mga may alam tungkol sa batas nito. Kasi kung titingnan natin yung tricycle definition ng DILG, way back sa kanilang memo 2007-01, hindi mo makikitang kasama sa definition nila yung three-wheeled vehicles. No. Na private na private. Yan. Kaya dito magkakaproblema ngayon ang mga maraming ahensyang nagpapatupad ng patungkol dito kasi may loopholes. So dapat na update na yan.
At kung ma-update yan, dapat malinaw din yung pagkaka-update. Yan. So, ako, ayan, mas makakatulong kung may expert na magpapaliwanag sa atin ito, and mas maganda kung galing sa LTO mismo or DILG ang maipaliwanag sa atin ito na mga three-wheeler users for private. Kasi ano naman katulad dun, tiningnan namin yung possible na bahay na na pwedeng ma-avail. Yun yung ginamit ko, tas nakaban yung kasama ko. Bilib na bilib yung driver ng van sa akin kasi mabilis daw yung sasakyan, nahahabol sila. Mabilis naman talaga yung mga three-wheel vehicles kung tutusin. Yung location pa nung pinuntahan namin, puro paahon. So, nakakaahon, di ba? So, kung ako personal lang tatanungin, tipid sa gasolina, tipid sa maintenance. So, antayin natin. Malay mo naman, magkaroon ng kaliwanagan dito. Naniniwala naman ako na ang mga taga-LTO at saka taga-DILG, they are capable enough to change things in order for us na magkaroon ng kaliwanagan sa mga bagay-bagay na ito, no? I hope nakatulong, at alam kong mahaba na yung video. Mahirap naman kasing paikliin i-discuss to. So, pasensya na kayo kung sa mga ganitong usapan, nahahaba talaga. At kung meron kayong mga questions, bato nyo lang yan sa comment section, babasahin ko. Kung meron kayong tawag dito, bad reaction, bahala kayo dyan. Minsan papatulang ko kayo, minsan hindi. At kung meron pang meron namang makakatulong na magpaliwanag sa akin ito, open naman yung comment section, hindi ko naman sinasara yan. So maraming salamat, Kuya Dens ninyo. Yan, dinidiscuss yung patungkol doon sa sana nasagot ko yung ibang tanong, sana na yung aspeto, at itong usapan na to ay libre na mga mapanood ng ating mga kasama, mga kapatid na nasa LTO, sa DILG. Baka maaaring makatulong sa inyo to, at edi masaya akong makatulong sa inyo. Salamat.